kapag sinabi natin karunungan, bahagi ay dalawang bagay. Una ay sa pamagitan ng paghahanap nito sa pamantayan na kalinangan ng tao ay maaaring sa tulong ng makabagong teknolohiya. Tawag na natin ay acquire, hinahanap, tatrabahuan, nire-research, maaaring ini-experiment, o kung tawagin po natin ay inilalaman sa iba't ibang sitwasyon at panahon. Maaaring din sa iba't ibang uri ng tao. Kaya may iba't ibang experiment. Ngayon, maaaring siguro ngayon ay sa tulong ngayon ng AI, Artificial Intelligence. Kasi bahagi ho, sabi nga ho ay ngayon ay kahit ano pwede mong itanong sa ChatGPT. Bagaman may ilang mga issue na kanilang iniiwanan. OpenAI, dalawang klase mo yun. Yung free at yung may bayad. At depende rin sa pagkain. Bahagi yun. Maaaring isang tanong mo, maaaring magkaibang sagot. May bayad ba yan o walang bayad? Maaaring yung may bayad mas malawak. So yun, isang uri ng karunungan ay hinahanap, pinagyayabon. Pangalawa ay ano yun? Ay ito yung giving, ibinibigay. Katulad ng pinanamig sa Ebanghelyo ay anong sabi ni Jesus? Ipinapahayag sa mga may kalooban na sa bata. Medyo may special na lugar ang mga may kalooban at tulad ng sa bata. May kababaan ng kalooban. At ito ay ibinibigay. Ang tawag na natin ito ay supernatural wisdom. Hindi lang ito wisdom na nakukuha natin sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Hindi human. O kung tawagin pa rin natin ay artificial. Ito ay makadiyos, makalaan, supernatural. At ano ito? Ibinibigay. Maaari naman hinahanap. Pero isang kakilala natin, kaya tinanggap, ay gawa na ito ay galing sa Diyos. Bahagi yun na kung saan ay nakita natin. Pwede mo naman ipaliwanag, kaya na kung minsan ay sinasabi natin, pwede mo ipaliwanag kung minsan, kaya sabi ko minsan natin ay paano na paliwanag ito? Hindi naman ito
Elias. At ito yung bahagi na kung saan ay nais na ipagkaloob ng Diyos sa amin. Kaya nga anong sabi ni Jesus, siya nagpapasalamat. Nagpapasalamat. Kasi ibinigay ito sa mga may kalooban tulad ng sa bata. Inilihim ito sa mga marunong at matatalino. Pag sinabi natin marunong, maaaring gawa ng kanilang karanasan o maaaring yung kanilang katalinuhan ay gawa ng maaaring na talagang ito ay inaasahan. Asahan na ito o maaaring sila ay genetically enhanced. May mga tinatawag tayong genius. Kahit na kung minsan akala mo hindi nakikinig. Kasi may mga eskwela tayo hindi naman nakikinig sa professor. Pero kapag ginanong mo, photographic ang memory, bahagi yun ay genetically enhanced. Yun ang kanilang genetic minana, yung galing. Pero bahagi yun kung saan ay pinagkamaluwag ng Diyos. Kaya pagkakataon na kung saan ay nakita natin at kung minsan yung kalooban na nais na ipagkaloob ng Diyos niya rin, doon sa may kalooban na katulad ng sa bata. Bakit hindi natin napapakinabangan? Siguro, dahil wala tayong kalooban ng tulad ng sa mga bata. Kaya, siguro yun ang hindi natin naingin na pagsasanay na magkaroon tayo ng kalooban ng tulad ng sa bata. Yung tinatawag natin na malalim na kababaan ng kalooban. Hindi, kung ikaw ay dalubhasa na, genetically enhanced na, pagkatapos may kalooban pa ng katulad ng sa bata, napakalagay ng swerte mo. Well, hindi pala swerte. Talagang pinagpapala ka na ng Diyos. Sapagkat bahagi yun na higit natin maunawaan yung mga pagkakataon na namin tao natin. Kaya nga kung may sakahin na napakatalino, ay hindi nagagabayan. Bakit? Ay lumaki ang ulo Hindi niya nadami ng kanyang katalino. Baka kabataon, wala siya ng kababaan ng kalooban. Hindi lang kababaan ng loob. Ngunit yung yung tinatawag nating purity of heart, kalinisan ng kalooban. Hindi lamang yung pagdanais natin na matuto, ngunit yung kalinisan ng kalooban. Inaalis natin yung mga bagay na maaaring nagbibigay ng iba't ibang kulay. Kaya hindi na pure. May kulay na. Kaya kung minsan, kung ano man yung knowledge na nakita mo, ay dahil may kulay na, pwede mong gamitin or against doon sa original na karunungan na nakita mo. Kasi ay nilagyan mo ng kulay.
Kaya napakahalaga yung kalooban ng katulad ng sa bata. Titingnan mo yung asimis na walang kulay at tinignan mo pangigit na makita natin. Kasi kuminsan ay yung katotohanan at yung kaalaman ay napapadala doon sa uri ng kulay. Kaya hindi nagagamit ng maayos. Ang tawag na natin dito yan, nagiging makasarili. Maaring sa isang uri ng tao, sa isang uri ng pamilya, o sa isang uri ng grupo. Hindi na nagiging makadiyos. Kaya wala, hindi lumalago. Kaya ito rin yung ako may pinakamanip ng po may kapatid. Sabi nga ako sa pag-aaral ngayon, yung aking daong ekonomiya, ay lumalago rin. Kaya lang, hindi lang nararamdaman ng mamamayan ang lumalago lamang yan. Yung ding mga mayayaman, yung mahirap na natiling mahirap. Bakit? May kulay. May kulay. Alisin mo yung kulay. Sigurado ka lang, lahat mararamdaman yung paglago ng ekonomiya. Ganun din yung karunungan na nais na ipagdala